three giving that we need to do. God has given us a wonderful gift since we have known the right and wrong. Alam na natin yung mali, alam na natin yung tama. Some people call it the age of accountability. Yun na nga yun eh. Pagka nalaman mo na ang tama at mali, meron ka ng tinatawag na age of accountability. Ayan, and some call it age awareness. Ayan. Dalawa yan ha. Pwedeng ito ay accountability ang tingin mo. Pangalawa ito ay nagkakaroon ka na ng edad. Ano? Kaya yung mga bata, pagtatanong natin, ang bata ba ay naliligtas kahit hindi tanggapin si Jesus? Maliban lamang po sila ay nasa age of accountability na doon po sila pinatatanggap sa Panginoon. Pero may mga batang wala pa talagang maintindihan. Wala pa sila sa age of awareness o kaya naman age of accountability. And that wonderful gift was the gift of free will. Sa bawat araw, lahat ng ginagawa natin, we are accountable with God. Lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, alam ng Diyos yan. Lahat po ng ating ginagawa, isa-isa po yan, vivid video or pictures of what we have done, alam po ng Diyos lahat yan. Sa totoo lang, alam na alam po ng Diyos. Ang pinakamalaga po ay pagsusurrender po ng tinatawag nating free will. And it never happened in one day. Hindi lang po isang araw, bigla mong ibibigay sa Panginoon ang iyong free will. At pagkatapos, tama na sa buong buhay mo. Hindi po yan. Every day, dapat talaga nakasuko ang free will natin kay Lord para hindi yung sarili nating kagustuhan ang ating magawa. Tayo po manalangin. God, we thank you. Hayaan mo po na meron kami matutunan sa tatlong bagay na kailangan naming ibigay sa iyo with our gift ng free will na yan, Panginoon. Marami kaming gustong gawin, pero mas maganda marunong kami magsuko ng lahat ng ito. Salamat po sa umagang ito sa Pilipinas at iba't ibang oras naman sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po. We give you praise, honor, glory in Jesus' name. Amen and amen. Free will was the main reason we are in our situation today. Yung free will na yan na nagiging dahilan at sitwasyon na meron tayo ngayon kung anong nararanasan natin dahil sa ating mga free will. Gusto natin to, yan ang nararamdaman kong gustong gawin, itong plano ko, ayan, lahat yan ay mga bagay na ginagawa mo ayon sa iyong kagustuhan. Now, ayan, we choose this, pinili natin yan ha, tandaan natin yan ha, hindi po yan pinili tayo ng Diyos, hindi po yan ginawa ng paraan ng Diyos para gawin mo, kundi ikaw mismo ang siyang nagsabi sa sarili mo na gusto mong gawin yan. Now, I want, sabi na we choose this and this happened, or these things happen exactly the way it should be. Kaya nangyari tuloy isang bagay na ayon talaga sa dapat niyang pangyayaring maganap. Now, I want to give you the powerful way to live without regret. Ito po yung magandang klase ng buhay. Hindi ka nagre-regret. In that case, we can enjoy a God-given purpose for us. Are we ready? Handa na po ba tayo sa God's purpose ng buhay natin? Ayan, are we ready na hindi na po tayo magre-regret sa ating mga nagawa, naisip, na kung ano pa, no? Handa na po bang lahat? I hope that we're all ready to find this and to see this na magiging part ng buhay natin. Ituloy po natin, ano sabi ron? Ang una is to give in. Ayan po ang unang-una na dapat nating maintindihan. We give in. Saan ba tayo nag-give in? We were made not to be an spectator. Hindi po tayo talaga ginawa ng Diyos para mag-expect lang. Ano kaya mangyayari? Bahala na kung ano. Ano ba yung magaganap? Hindi lang ganon. Hindi rin tayo ginawa para maging commentator. Comment lang tayo ng comment. Bakit kasi ganyan ang ginawa? Bakit ganon? No? But to be a participator. Ginawa po tayo ng Diyos para mag-participate sa lahat ng bagay, maging part tayo ng matitinding bagay, di ba? Sa ating pong tinatawag na JA1 culture, ang sinabi ron, we're part of something big. And we cannot be one if we will not give in. Hindi tayo pwede makikiisa sa mga kalinuman kung hindi tayo mag-give in kung anong meron doon. Time to stop wondering. Tama na ang pagkaligaw natin, tama na yung paggala-gala natin, no? Going around, out of place, wala ka sa place na dapat paglagyan ng Diyos sa buhay mo. Yung regretful ka, resentful ka, sama pa rin ang loob mo hanggang ngayon. Nag-iisip ka pa rin, ganyan ang sitwasyon mo. Ba't ako narito? Well, it's the thing that you choose for. Pinili mo yan eh. No? Sa totoo lang, ikaw ang may gusto niyan.
Kaya para maalis ka na doon, makinig ka mabuti, maganda itong ating matutunan. Una, mag-give in ka. Saan ka mag-give in? Mag-give in ka. Ito, titignan natin. Sabi niya rito, resentful and worse was full of hatred. Nagkaroon ka ng hatred sa past because of what happened to you. Yun ang nangyari ngayon. Nagagalit ka na, naiinis ka na. In the end, you are going nowhere. Ayan. Wala kang patutunguhan. Why? The worst of it is that you are not enjoying life. Let us go to God and enjoy what is giving us. Mag-give in tayo kay God. Ang una mong dapat ibigay ay yung sarili mo. You give in to what He planned for. Alam mo naman kung anong plano niya. May mga taong umiiwas sa calling nila sa Lord. May mga taong umiiwas sa pinagagawa ng Diyos sa kanila. At the end of the day, nagkamali ng hakbang. Pagkatapos tatanungin ng Diyos, bakit mo hinayaan ito? Well, it is up to you. It is your decision. Decision mo yan eh. Ginawa mo yan. Di siyempre yan ang nangyari. Ang kailangan talaga, ikaw ay magtuloy-tuloy, mag-give in ka sa gusto ng Diyos, hindi sa gusto mo. Mag-give in ka sa plano ng Diyos, hindi sa plano mo. Tingnan mo yung gusto niya, tingnan mo yung nais niya, tingnan mo kung ano talaga ang nasa isip ng Panginoon para sa iyo. Di ba? Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Ang totoo niyan, mag-give in ka. Ano ang nais mo, God? What is your will upon my life? What do you want me to have, Lord? I love you so much. Mahal kita, may plano kang maganda sa buhay ko, Panginoon. Maganda talagang plano ng Lord sa atin. In Philippians chapter 4, verse 4, it says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kita mo? Saan ka magre-rejoice? Doon sa happening ba na nangyayari sa buhay mo? Saan ka magre-rejoice? Dahil ang ganda-ganda ba ng pelikulang pinanonood mo? Ang ganda-ganda na sinusubaybayan mo? Panalo yung bida mo? Hindi po. You rejoice always in the Lord. Kay Lord, yun po yung giving in kay God. Sigurado magre-rejoice ka. Sigurado mararanasan mo lagi kang masaya. Bakit? You give in to God. Umaga pa lamang binabanggit mo na, read the Bible. Yeah. Faith plus obedience. Ayan, di ba? Yung binabanggit natin sa Lucena. And then trust and commitment. Lagi mong ulit-ulitin yan. 30 seconds each. Naku, mararamdaman mo, may nangyayari sa iyo. Read the Bible and pray every day. Yan. Basa ng Biblia, magnanalangin. Basa ng Biblia, mananalangin. Ulit-ulitin mo yan. Nagsisimula kang mag-give in kay God. Pagkatapos sabihin mo, faith at pagsunod, ang pagtitiwala, pananampalataya at pagsunod, pananampalataya at pagsunod. Kasi magkasama yan eh. Pag may faith ka, sumunod ka sa Diyos, may mangyayaring maganda. At yung panguling binabanggit ko lagi, nung nandun po ako sa, yung huling preaching ko po sa, huling Sunday service ko po sa Lucena City, nung last other Sunday, doon po ako nagturo. Ano po yung huli? Ito po yung huli, trust and commitment. Magtiwala at mag-commit sa Diyos. Ayan. Anong mangyayari? Sabihin ko lagi yan. Anong mangyayari? Sasamahan ka ng Lord. You will feel that you are rejoicing with God. Nakikita mo, nagre-rejoice ka sa Panginoon. Nararamdaman mo, ginagawa mo na ang dapat mong gawin para kay Lord. Ayan. John 10:10. I came to give life and have it more abundantly. Ang plano ko, bigyan ka ng buhay. At ang buhay mo maging masagana. Jeremiah 29:11, paborito ng marami, I know the plans I have for you, to prosper you, and to give you future the best. No? I-prosper ka ng Lord, at bigyan ka ng the best. All you need to do is to give in. Mag-give in ka kay God. Huwag kang mag-give in sa feelings mo, huwag kang mag-give in sa plano ng kaaway, huwag kang mag-give in sa bulong ng iyong damdamin, mag-give in ka kay God. Kay God ka mag-give in. Sobrang ganda niyan. Sobrang ganda na magaganap at mangyayari sa buhay mo. Ang pangalawa ay give up. Time to tell God after we give in. Gusto ko mag-give in sa Panginoon. I wanna give up everything, Lord. Gusto ko nang i-give up lahat ng meron ako. Give up what you don't need. Yung mga hindi mo na kailangan, i-give up mo na yan kay Lord. Hallelujah! Yan, may nakipag-sharing sa akin. Nako, sabi niya, dami na sasayang sa kanya. Pera, panahon, at siyempre, habang tumatagal, alam mo na mangyayari. Anong kailangan mong gawin?
i-give up mo na yung mga bagay na hindi alam mong hindi makakatulong sa iyo. At hanggang sa panahon lang ng kabataan yan, meron tayong future, merong plano ang Diyos sa atin. I wanna give up everything to the Lord. Give up that what you don't need, but you have it. Pero nasa iyo eh. Ibigay mo na. Bigay mo na kay Lord lahat yan. Sometimes it's not spare, but a garbage, no? Akala mo spare meron ka. Hindi, garbage pala. And too much for you to have it. Sobrang dami mo na. Kunyari, nagkaroon ka ng television sa iyong salas. Ang laki ng TV mo. Tapos bumili ka ulit ng mas malaki, nilagay mo sa kwarto mo yun. Bumili ka ulit ng mas malaki, naku, nilagay mo naman yung spare mo doon sa CR mo. O kaya doon sa lutuan. Naku, halos lahat na ng area ng bahay mo may television ka. Sa sobrang dami, well, you need to give up one. Bigay mo sa iba, baka may ibang hindi makabili ng television, bigay mo sa kanila. Hallelujah! Pag sobra na, bawase! Yes, sabi ng mga taga-Quezon. A living sacrifice, Romans chapter 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Ano sabi ron? To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Napansin nyo ba yon? Ha? Pagsasacrifice ng buhay, hindi ito na meron kang iniiwanan lamang, kundi buong puso at buhay mo, talagang ino-offer mo kay Lord, living sacrifice. Do not conform to the pattern of the world, of this world. Ito sinasabi niya, huwag yung pattern ng mundo ang gawin mo, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is good, pleasing, and perfect will. Kita mo kung anong perfect will ng Lord. Kita mo kung anong nais ng Panginoon. Kita mo kung anong magandang gagawin niya. And last na dapat meron ka, give our best. Kanino ko bibigay ang the best ko? Sa asawa ko ba? Sa mga anak ko ba? Sa barkada ko ba? Sa kaibigan ko ba? Sa pastor ko ba? Sa churchmate ko? No. There's an old saying, save it for eternity. What we need to save? Ano ba yung dapat nating i-save na bandang uli? Ay talagang ibibigay mo the best. Whether we believe it or not, this life we have is just temporary. Yung buhay na meron ka, temporary lang yan. There is still more coming. Ang dami pang magandang mangyayari. Yung buhay na walang hanggan. Ako, isang buhay na hindi na po kaya agawin ng kahit sino. No? There's still more coming. And I can be rich today, but not assurance if this will last for long. Walang assurance kung maglalast for long ang aking pagiging mayaman. Ang daming ganyan, ano? I can be happy, but I don't if it still has to be tomorrow. Yan. Kung ito ay hanggang bukas nandiyan pa yung aking, I don't know, yung po nakalagay niyan. No, kulang lang, no, I can be happy, but I don't know if it has to be tomorrow. Yan. Kung hanggang bukas, masaya pa rin ako, hindi ko alam. Nagbabago, parang alon ang aking kalagayan. Kaya ang kailangan mo, bigay mo na yung the best mo kay God. Ayan. In my heart, I'm full and ate a lot, but for sure, after a while, I'll be hungry again. Okay, punong-puno ka, ang dami mong kinain. Well, lumaki na ang tiyan mo, bundat ka na. No? This is reality in this world. Kahit ano pang busog mo, maya't maya nagugutom ka ulit. Ito'y katotohanan sa mundo. And we cannot escape from it. Lahat tayo talagang makakain, mabubusog, pero magugutom ulit. Di ba? Eduardo Puriguay, di ba? Tama naman yon. Tamang-tama ito na kahit pabusugin mo ang mata mo, maya-maya ididilit mo rin kapag natulog ka. Kahit ano mangyari, you will do everything. Because it's in the system. Nasa system na ito ng meron tayo. But soon when we die, we will ask ourselves, what lies ahead? Pagkatapos natin mamatay, ano ang kasunod? Ano pa yung susunod pagkatapos ng mamatay ng isang tao? Siguro inisip natin lahat yan. Am I ready for it? Ready ka ba talaga? Ready ka ba talaga to give your best to God? Matthew chapter 6:19, do not store up for yourself treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Nasasayang yung mga bagay na inanda natin. Inipon natin sa mundo. Yung iba bilang kikidnapin, tapos magbabayad ng malaki. Meron akong kakilala na narito sa Winnipeg, ganyan. Wala na lang ginawa kundi kidnapin ang kanyang kamag-anak dahil may malaki silang business. Lagi na lang
ransom ng ransom. Ngayon po, dinala niya na lahat ng kamag-anak niya dito sa Winnipeg para wala na siyang kailangan na ah, ingatan pa sa pagkakidnap. Ang hirap talaga ng buhay sa mundo. Ang gusto ng Panginoon Jesus na maintindihan natin, matuto tayong mag-ipon hindi talaga dito sa lupa. Sa langit talaga eh. Matuto tayong mag-ipon na ito sa langit natin gawin lahat. Paano ko gagawin yan? Pastor, meron bang bangko para sa langit? Lahat ng ginagawa mo, give it all your best to God. Gawin mo yang the best para kay Lord. Gawin mo yang the best para sa Kanya. Lahat ng iyong iniisip, sinasalita, ginagawa, make it the best for God. Sabi ng verse 20, but store up yourself treasures in heaven, where moths, vermins do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Kahit ang magnanakaw, hindi niya kayang pasukin kung anong the best ang inilagay mo at ginawa mo para kay Lord. Ang dami niyan eh. Umawit, kumanta, maglakad, kumain, lahat ng ginagawa mo, you're doing it for God's glory. Sabi ng 1 Corinthians 10:31, do it all for the glory of God. Lahat ng ginagawa mo, lahat na nasa puso mo, wow, hallelujah, alam mo, this is the best for God. Ito'y para kay Lord. At ibinibigay ko ang the best ko sa Kanya, kapatid. Let's give it all to Jesus Christ, our best. Ayan, isa pong pag-ipon na hindi kayang ilagay sa bangko, pero na ilalagay sa langit. Sabi ng Matthew 6 pa rin, kasunod daw, for where your treasure is, kung saan nasa yung treasure mo, there your heart will be also. Yung puso mo nandoon din. Kapag nandun ang treasure mo. Sabi nga, so whatever we do here on earth, give our best. Ganyan na natin, life is so short. Napakaiksi lang po ng buhay. Ewan ko ba bakit ang mga politika, binubus nilang oras nila sa pagsisiraan, pagbabangayan. Hindi na nakikita ang pagtulong sa bansa, no? Katulad sa Pilipinas, pagtulong sa Pilipinas ang kanilang gawin. Ibuhos nila doon. Siguro hindi masasayang yun dahil may mga taong makakita. Una ang Diyos at ang mga taong nakakita. At nagagawa nila ang the best nila. Pagkatapos gawin mo yan na inisip mo ito ginagawa mo para sa Panginoon. Naku, alam ko lahat ng iyong gagawin. Meron bang paninira, pagwasak ng ibang tao, o kaya pananakit ng ibang tao na nalulugod ang Diyos? Of course, hindi. Pero ang pagtulong mo sa kapwa mo na hindi mo na ibinabalita, hindi mo na ipinapakita kahit kanino, alam nila kung sino at kung anong kalagayan meron ka, at naniniwala kang ginagawa mo yan unang-una sa Diyos. And that's the best. Short lang po ang buhay natin sa mundo. Gusto natin i-enjoy natin ating buhay dito sa lupa. But heaven it is eternity. Sa heaven po, eternity po yan. Life is so short. Enjoy here on earth. No? Here po yan. Kulang na on earth. But in heaven, it is eternity. Have the mindset of eternity. Mindset mo lagi, eternity na. May buhay akong walang hanggan. Ako'y tagalangit. Ako'y pinagpala. Ako'y sinama ng Diyos. Lagi mong banggitin sa sarili mo yan. Ako'y pinanganak para pagpalain ko ang mga tao. Pagpalain ako ng Diyos at pagpalain ko ang mga tao. Ako'y pinanganak para i-prosper niya, samahan niya, at magawa yung the best para sa Kanya. Yun lagi mo, as we enjoy its extension here on earth, no? Ito, i-extend ng Diyos ang buhay mo sa lupa. At mas marami kang mararanasan pang matindi. Marami ka pang makikitang maganda. Marami pang magaganap sa buhay mo. Marami pang dreams and vision na mapufulfill sa buhay mo. Marami pang salita ng Diyos na magaganap sa buhay mo. Kapag po ang ating utak ay utak langit, utak eternity, hindi po tayo matututong mag-isip na masama sa iba, hindi tayo magagalit sa kanila, sa samaan loob. Hindi ganon. Hindi mo makikita yung mga taong nakakainis, nakakayamot. Kasi, let them do what they want to do. Don't gawin niyo yung gusto niyo. Ako gusto ko i-please ang God. At lahat kayo, mahal ko kayo dahil mahal ako ng Diyos. Lahat ito'y ginagawa ko para sa Kanyang glory. Kung meron mang mga taong nasasaktan ko, humingi ako ng sorry, humingi ako ng tawad, hindi ako nagmamayabang, hindi ako nagmamalaki, ginagawa ko lang yung the best para kay Lord. And I believe with all my heart, kung meron man akong nasasagasanan, hindi ko sinasadya at hindi ko naisto, pero humingi ako ng pamanin.
Ayaw ko mag-isip ng mahabang panahon at sa pagtulog ko, hanggang sa pagtulog ko, iniisip ko yung mga nagawa kong mali. Ang gusto ko, natutuwa ako dahil naging fruitful ang aking mga ginagawa. Maraming napapagpala sa buhay ko. Okay, praise God. Salamat sa maraming perang binibigay ng Diyos. Pero itong perang ito, minsan kailangan ng iba, nire-release ko rin sa iba. At naniniwala ako na kanilang papahalagan nito kasi hindi ko lang ito. Basta kinuha kung saan, ito'y pinagtrabahuan ko. Naniniwala ako ang Diyos ay lagi nating kasama at pagkatapos may ginagawa tayong para sa Kanya. Wow, grabe. Hindi nasasayang, sabi niya, ang sarap kang kasama kasi ginagawa mo yung nais ng Diyos. O di ba mga kapatid, bigyan mo ng oras yun. Bigyan mo ng oras. Hallelujah. Hallelujah. Pagkakataon na ito para gawin natin yung the best, ibigay natin yung the best para kay Lord. Nakakatuwa ang Diyos, no? Ang dami natin nakuha dito sa tree giving nagagawin natin. No? Give in, give up, and then give our best. Tandaan po natin, tatatlo lang yan. Mag-give in ka na kay God. I-give up mo na lahat yan. Katulad po yung iba, pagdating ng summer, ay, nako, bili dito, bili doon ng mga sales. Ayan. Ang daming sale, ang daming sale. Wow, hallelujah. Hindi naman kailangan. Parami lang ng parami panambak sa bahay. Ayan. Mag-garage sale tayo. Garage sale ng garage sale. Napupuno na yung bahay. Tapos maya-maya, hindi niya pala kailangan. Baka kailanganin ko, baka. Pag kailangan mo na lang, no? Ang totoo niyan ay nagpapoprovide ang Diyos kung anong kailangan mo. Katulad kanina, at least nalinis ko na yung labas ng bahay namin, natanggal na yung alikabok, nakabila ko ng namumurahin lang, hindi ko naman kailangan ng mamahalin. Pag minsan mamahalin, malaki, wala kang paglagyan. Ito at least ang lit lang, andali at maraming pwedeng paglagyan. Sa totoo lang, God is good. God is powerful. God's presence is with us. Nako, hallelujah! Purihin po ang Panginoon, pagpalain po tayo lahat ng ating Diyos na buhay. Salamat po sa inyong lahat at ako po'y magpapray na. Panginoon, salamat sa aking mga kapatid. Dayaan mo, Diyos, na patuloy kami magpasakop sa iyo. Ibigay ang the best para sa iyo. Gawin namin yung nararapat, Panginoon. Naniniwala kaming marami kang nais gawin sa buhay namin. Marami kang nais iparanas sa aming mga buhay. Marami kang nais na maranasan namin, Panginoon. Pero gusto munang mag-give in kami sa iyo, Panginoon. I-give up namin ang maraming bagay, ang aming mga doubts, ang aming fear, yung aming mga troubles, lahat ng dapat namin i-give up, yung mga material things na hindi naman natin kailangan, yung mga bagay na hindi namin kailangan, yung sobra-sobrang meron kami, Panginoon, kailangan namin i-give up. Lord, we thank you so much because you are our God. And then we want to give our best, Lord. Lahat ng pwede namin gawin namin ayon sa nais mo. Lord, release your love, your power, your presence upon each one of us. I declare, Lord, nabuksan ang aming puso't isipan at nagkaroon kami ng kaliwanagan sa maraming bagay tungkol dito. Salamat po, Ama, thank you, Lord, for everything as we give you all the praises, the honors, and the glory in Jesus' name. Amen and amen.